Hello guys, welcome sa Malikmata TV. Documentary Episode 1. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa child sacrifice ng mga ancient Israelites at ang kaugnayan nito sa original na storya ni Abraham at Isaac. Simulan natin sa storya sa Biblia. Ayon sa Biblia sa Genesis 22, inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac bilang sakripisyo alay sa kanya, pero pinigilan din siya ng anghel na ipinadala ng Diyos na wag na lang ituloy ang pag-aalay kay Isaac kundi ang puting tupa na lang ang ipinalit. Paano kung ito pala ay hindi kasama sa orihinal na istorya? Ayon sa kilalang Bible scholar na si Daniel McClellan, widespread na ang opinyon hindi lang sa mga scholar kundi pati sa mga ancient and medieval Jewish scholar na may mga tradisyon na si Isaac ay totoong na sacrifice. Meron tayong tradisyon na si Isaac ay kinuha sa langit at ang mga angel ay pinagaling ang sugat na dulot ng pagkasaksak sa kanya at nanatili siya doon ng 3 taon bago muling nabuhay at bumalik kay Abraham. Ayon sa Yochai Rubeni, isang koleksyon ng aklat ni Rabbi Reuben Hushke Kunat, at meron din ibang tradisyon na binanggit ng isang rabbi ayon sa Zev Akim 62a, isang Jewish Talmud, na itinayo ang pangalawang templo Israel kung saan altar nandun ang abo ni Isaac, ayon sa kanilang pangitain. At sa iba naman tradisyon ng abo ni Isaac at kinalat Mount Moriah at ang Diyos ay nagpasimula para mabuo ang damuhan at ipahintulot ng Diyos na buhayin muli si Isaac. Ayon sa Lekatov na Handbook of Jewish Faith, pwede mo itong mabasa sa aklat na Shalom Spiegel Book na The Last Trial. At hindi lang ito basta tradisyon, may rason para sa interpretasyon ng sipi kung saan sinabi sa Biblia na si Abraham at Isaac ay pumunta sa Mount Moriah sa bersikulo 6 at sa bersikulo 9 na ay muntik nang maialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac nang biglang nagsalita ang Diyos at nakialam ang angel para pigilang si Abraham na wag ituloy ang pag-alay kay Isaac, pero sa huling talata ng bersikulo si Abraham ay umuwi ng mag-isa at hindi kasama si Isaac. Kaya questionable kung anong nangyari sa unang storyang nito na tinanggal sa Biblia. At questionable rin ang mga blessing na natanggap ni Abraham sa kanyang anak sa disyerto ng karagatan at bituin at kalangitan ay nakalinyan sa katuparan ng child sacrifice ng sinaunang practices ng mga Hudyo, kasi sa kanila noon araw ang mga newborn ay 50% lang ang tayen sa mabuhay para umabot sa kanilang unang kaarawan, kaya meron malaking tayen sa noon na ang mga newborns ay mabuhay ng matagal, kaya sa iba sinasacrifice nila yun mga firstborn o panganay dahil sa benepisyo ng pag-aanalisa nila noon araw na biyaya ito siguro sa mga susunod na henerasyon na ang mga kabataan magkakaroon ng higher success, kaya ang biyaya na binigay ng Diyos kay Abraham ay nakalinyan sa logic ng ancient child sacrifice. So yun ang nagpapatunay na ang original na storya talaga nito ay natuloy ang pag-sacrifice kay Isaac.